Zamboanga City, may eskwelahan kung saan daw tila may mga kaluluwang hindi matahimik. Sa inyo bang mga eskwelahan, meron ding mga kwento ng katatakutan? Hindi dyan naiiba ang paaralang ito sa Zamboanga City. May narinig po ako na parang may tumatakbo. May nararamdaman po ako na palamig sa bato ko. Marahil sasabihin ng iba, baka stressed o pagod lang ang mga teacher at estudyante. Pero paano kung ang kanilang pinagkukwentuhan bigla nang nalitratuhan? Sa mga hindi agad naniniwala, titigang maigi ang litratong ito sa dulo ng pasilyo. May napansin din ba kayong parang nakaupong lalaki? Baka naman likha lang ito ng malikot nating imahinasyon? Ang nalitratuhan namang tila nakadungaw sa kanilang school building, parang babaeng nakaputi. Ang mga litrato, kuha nito lang nakaraang buwan sa second floor ng Building D. Around 7 p.m., yung isang batchmate po namin, randomly nagpipick. Parang may napansin siya sa picture na nakakaiba. Mataas po siyang lalaki, tapos nakaupo po banda sa likod po namin. Black lang po yung nakikita ko sa mukha. Balahibo pa na, ay parang totoo ito. Tatakot na po ako kasi ang uwian namin gabi na baka magparamdam na naman siya ulit. Noon po kasi morning shift po kami, pumupunta po ako ng 4 a.m. or 3 a.m. po dito. Paminsan nakakarinig po ako ng footstep dito po sa may D16 po. Sina Manuel at Vince agad isinend ang litrato sa kanilang teacher na si Richie. Hindi ako nagbibili kung totoo ba yung picture kasi naisip ko din dahil sa mga apps na yun, pwede tayo mag-create kahit baka filter. Pero nabilib ako una-una dahil si Manuel isang sakristan at kilala ko tong bata. Hindi yan nagsisunong ng sinungaling. si Richie mas naging bukas sa pagkukwento. Kinabahan na lang po kasi may experience ako dati dito. Nagsimula raw ang lahat nung inassign siya taong 2021 sa isang silid sa Building D. Early morning, pumasok ko sa school. Pagpasok ko dito sa classroom ko, walang tao. Ako pa lang. Then sa likod ko, may upuan talaga ng move. At hindi raw yon ang una't huling pagkakataon na para bang may nagpapapansin kay Teacher Richie. Pupunta sana ako doon para mag-ihi. So, hindi ko lang natuloy. Takot ko kasi nakita ko talagang anino ng bata tumakbo doon. Ang sinasabing misteryosong babae. Ang siya naman daw na litratuhan ng isa pang estudyante. Ipinost online ni Teacher Richie ang mga litrato. At dito na nagsunod-sunod ang mga patotoo ng iba pang pinagparamdaman sa campus. It was past 7 o'clock already. When I was walking, tumingin ako sa taas. May nakita akong babae. Mahaba yung buhok, nakayupo lang siya. Naka-white dress siya. Nanginig ako, tumaas ang aking mga balahibo, nawindang ako sa nakita ko. Ang utility personnel namang si Erlinda, madalas din daw pakitaan ng misteryosong babae. Punas ako ng inodoro, tapos biglang nagtuktok sa pinto. Akala ko teacher, tapos pinuksan ko ang pinto. Wala akong tao. Natakot ako, sir. Hindi ko nakita ang mukha, pero parang batang estudyante. Para mabigyang linaw ang misteryo ng mga di umano, hindi matahimik na kaluluwa sa campus. Itong Biyernes, tumungo pa Zamboanga City ang mga paranormal investigator, sina Joshua at Glacy Ann. Pagpasok pa lang nila sa Building D, sina Joshua at Glacy Ann agad daw na may naramdaman.
Tagalog maintindihan sa lingwahe dito, sir? Pwede ko po kayo kausapin, may marunong po dito sa lingwahe nyo. Repeat nyo po. Porque means bakit. Tinatanong tayo kung bakit tayo nandito. May gumalaw. Ano yun po? May motion na na-detect yung catball. Yung EMF na tumaas yung frequency. Catball dito talaga sa hallway na talaga. Tumawa lang. May ustedes ko sa Kiri Habla, mensahe, or ayuda. Lalaki po, sir? Wala. May lalaki. Wala. Pero yung nagsalita po ay lalaki. Hanggang isang lihim ang kanila raw natuklasan. Osakel? Ayuda? Ayuda? Tulong daw. Ayuda is ayuda. May nagsabi ng tulong, babae. Ayuda. Mga narinig natin is yung Chavacano words, i-translate ko na into Tagalog. Wala. Tulong. Tumatawa. Boses ng iba't ibang tao. May lalaki. It bring back memory na ito, na-experience ko ngayon nung high school at saka ngayon. Same experience, feelings. Minsan may nakikita pa akong shadows here and there. Medyo hindi kasi ganun ka-convincing yung spirit box. Kasi maaaring yung mga audio na pumapasok doon is mga kasama lang nila. Pakibalik po yung sinabi mo kanina. Yung mga maririnig ka doon na parang malayo, malapit, o yung nga, may nagtsatsabakano pa nga na nagsasalita. Kung entity yun, hindi yun ganun ka-fluent magsalita eh. Ang nakunan namang mga litrato sa hallway ng Building B, ipinasuri namin. What I can tell ay hindi siya edited. The subject is really solid kasi meron siyang reflection sa floor. Meron lang talagang nakaupo doon na hindi talaga napansin. Isang malaking factor dito yung stress talaga ng tao. So, kulang tayo sa kain, kulang tayo sa tulog. Nagiging vulnerable tayo. Very cultural din kasi ito. Dito sa Pilipinas, especially doon sa mga liblib na lugar, mataas pa yung paniniwala natin sa mga supernatural beings. The students be aware na kailangan natin talaga increase our faith sa may kapal. Kasi karamihan ngayon, mga kabataan, hindi na marunong magdasal. Bahagi na nga yata ng buhay eskwela ang mga kwento ng kababalaghan, pero hindi sana ito maging sagabal sa pag-aaral ng mga estudyante, kundi magsilbing paalala na sa lahat ng pagkakataon, buong tapang nating harapin ang anumang kinatatakutan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.